Thank you very much sa awiting yan. Wala namang ibang purpose ang Panginoon sa buhay natin, kundi siya po ay ating mahalin at paglingkuran. Yan po ang layunin ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Bakit po tayo naririto pa? Ang purpose ng Panginoon, tayo ay mahubog spiritually para tayo ay kanyang magamit sa kanyang gawain. Kaya salamat sa Panginoon. Today is very special day sa mga mothers. Habang sa message ay ang naalala ko nanay ko. Opo. Sa akin, late na po sila na save. Lumaki po ako sa isang relihiyosong pamilya. Miyembro ang magulang ko sa Church of Christ. Hindi po yung Iglesia ni Cristo, pero yung kay Alexander Campbell. Ang tawag po niyan ay mga Campbellites, followers ni Alexander Campbell. Pero ang kanilang kaligtasan o katiyakan ng langit ay kailangan kang sumapi o manib sa simbahan nila, mabautismuhan. Pero nakinig ang tatay ko sa radyo at sila po naligtas sa ministry ni Pastor Agravante sa Bicol. Opo. At ang nanay ko yung na-save. Masasabi ko po na the Lord give me a very humble, loving mother. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Alam nyo, siyempre sa mag-asawa hindi mawala ang misunderstanding, pero alam nyo, hindi ko narinig hanggang sa ako ay nag-asawa, hanggang sa kinuha siya ng Panginoon, ay hindi ko narinig ang nanay ko na sumagot na paggalit sa tatay ko. Ang natatandaan ko po ay ganito. Mayroon siya, magsasalita ang tatay ko pagalit, galit talaga. Pero, alam niyo, ang gagawin ng nanay ko, magluluto siya, halimbawa tanghalian o hapunan. Pagkatapos ang tatay ko naman ay aalis yan, pupuntahin doon sa kanto. Pagkatapos maglalaro yung dama. Alam yung dama? Oo. Pagkatapos, pagka nakaluto ng nanay ko, sasabihin ng nanay ko, tawagin mo sa tatay mo, kakain na tayo. Yun, kakain na, wala nang problema. Hindi ko po talaga narinig na sumagot-sagot sa tatay ko yun. Bihira yung ganun. Kaya pag naalala ko na ang nanay ko ay talagang, I thank God for her. Oh. Kaya salamat sa Panginoon. This is a very special day sa mga mothers. Amen? So, nais ko pong buksan po natin, pero bago natin buksan ang Biblia, at isa pang nanay na nais kong ma-recognize mga kapatid, ay siyempre yung nanay ng mga anak ko. Si Ma'am Del, nasaan siya? Parang iniwan na ako eh. Ayun, amen. Thank you. Opo. Kaya salamat sa Panginoon. Mayroon po kaming 4 na anak at 8 apo. Amin din pong pinulfill ang go and multiply. Yan ay isa sa Bible. Kaya salamat sa Panginoon at binigyan kami ng mga apo na talagang merong pagkatakot sa Panginoon. Okay, Proverbs 31, verse 28 to 31. Tayo po magsayo lahat bilang pagalang salita ng Diyos. Proverbs 31, the last chapter of the book of Proverbs. From verse 28 to 31, basahin po natin ang sabi ng Bible sa verse 28. Basahin ko po ang 28, kayo ang 29, and then I'll read verse 30, and you read verse 31. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. Nais ko pong sabihin sa mga bisita po namin dito sa church, I will require ang bawat miyembro na mayroong Bible. Para narinig nyo na, nababasa nyo pa. At kung maaari ay isulat nyo pa. Pero pakinggan nyo po. Sa verse 28, ang sabi ng Bible, her children arise up and call her blessed, yung nanay. Her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. Favor and deceitful and beauty is vain,
But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito. Salamat po sa mga mothers. Ang aking dalangin, Panginoon, na ito ay maglalo pa sila maging matatag sa paglilingkod sa inyo. With the support of the husbands and also for the kids. Panginoon, patawad po sa iyong makasalanan at gandi po sa aming mga bisita ay pagkaluyo maunawaan nila simpleng paraan ng kaligtasan, paano makatiyak ng langit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Ang sabi po doon sa verse 28, ang sabi ng Biblia, her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praiseth her. Today is a Mother's Day. This must be a very special day to the mothers. I want you to give your attention, mga kapatid. Pag sinabing Mother's Day, ay hindi lamang po yung time para sa mga flowers. Kagabi, sobrang flowers dyan. Grabing tinitinda. Ang dami. Masiguradong mas marami yung flowers kaysa mga kababaihan. Kaysa mga nanay, I should say. Pero tandaan po natin, sabi ko po, Mother's Day is not only a time for flowers, greetings, and gifts. Ako'y naniniwala, it is time to honor the God-given influence of the mother. Ito'y dapat nating parangalan ang impluensya ng mga nanay sa tahanan. Kung mayroon man, kahit makikita niyo pagka nagproblema, tapos maghihiwalay, mas maraming anak na naiiwan sa nanay. And that shows influence. Influence po yan. So a godly mother ay, yan po ay isang, pag sinabi pong godly, ibig sabihin may Diyos yan. Pag sinabing godly, siya po ay mayroong personal relationship sa Panginoon. Pag sinabing godly, siya po ay mayroong katiyakan ng langit. Yan po ang nakalagay sa Bible, godly people. Hindi po yung godly sa salita, hindi po yung godly sa pakitang tao, just to show, but in the heart. Siya po ay may Kristo sa kanyang puso, siya ay nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo na sariling tagapagligtas. Sa bawat tahanan, mga kapatid, ang godly mother is one of God's greatest gift sa tahanan. Dapat yung mga husband, tumatayo sila at nagpapasalamat sa Panginoon. Oh, Pastor, mayroon kaming misunderstanding Ay panahon ito para pasalamatan natin siya. Huwag nating kalimutan, walang tahanan na walang misunderstanding. Kasi parehas yan, imperfect. Kalain mo yan, mula ka sa ibang pamilya, pagkatapos ang iba'y galing pang Mindanao, tapos ang pangasawa ay sa Luzon. Magkaibang kultura. Magkaibang pamilya, magkaibang background. Pero pinagsama sapagkat sila'y nagmamahalan. Sabi nila. Pero bakit maghihiwalay? Kaya sabi ng Bible, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Are you listening? Yung taga-bundok na nagkasal Amerikano yung exchange ng ring, sabi ng American doon sa lalaki, okay, you follow after me. So, with this ring, I thee with, sabi ng lalaki, I'll be dead. Mahalaga po yan mga kapatid, makita natin. A godly mother is one of God's greatest gifts to the home, to the church, and to the nation. Can you imagine kung mayroon tayong mga godly mother sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, yan po ay gift ng Panginoon.
Alam niyo po ba sa Bible, behind many great men in the Bible was a praying mother. Naalaala niyo si Hannah? Imposibleng manganak na siya. Pero binigyan pa sila ng Panginoon ng anak na ang pangalan ay Samuel. At siya ay katugunan sa kanilang tahanan. Inalagaan. Yan ay answered prayer. Mga kapatid, kung ating mga anak, mga mothers, ay answered prayer sa atin, palakihin natin sila ng ayon sa Panginoon. Si Jacobed, yung nanay ni Moses, prinutiktahan si Moses sapagkat sa batas ni Haring Paraon ay lahat ng anak ng lalaki ay papatayin. Akalain mo binigyan ng Diyos si Jacobed ng pag-iisip, gumawa ng basket na waterproof. Pagkatapos pinaanod sa river, sa Nile River, pagkatapos ang nakapulot ng bata ay anak ni Haring Paraon. Pagkatapos inalagaan at kumuha ng tagapag-alaga at ang kinuha yung nanay ni Moses. Alam nyo, mga mananay, salamat sa protection nyo sa inyong mga anak. How the mothers protect their children. Hindi minsan nakikita yan ng mga husbands. Salamat sa tayo, mayroon tayong mga nanay na nagpoprotekta sa ating mga anak. Are you listening? Si Eunice, yung mother ni Timothy, sa New Testament, siya po ay trinained ni Eunice at ng kanyang lola na si Lois. Mga kapatid, hindi pwedeng magkaroon ng maayos na bata na walang maayos na nanay. Are you listening? So, what are the marks of the godly mothers? Number 1, this is 25 points. Pambira, amen daw, pero Panginoon, wag naman po. The best mother is this. The best mother fears the Lord. Yung may pagkatakot sa Panginoon, sabi sa verse 30, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. She shall be praised. Sabi nga ay, beauty fades, strength, weakness. But a woman who fears God becomes more beautiful with age. Alam niyo ba? Ibig sabihin, yung ganda ay kumukupas, ang lakas humihina, pero ang babae may pagkatakot sa Diyos, mas lalong gumaganda na siya mayroong edad. Amen? Napapansin niyo ba na ang mga, ang ayaw niyong tingnan nung kayo ikinasal, bago kayo ikasal, ayaw yung tingnan yung sarili nyo. Pero ngayon kayo medyo may edad na, wow, mas lalong gumanda. Ibig sabihin, magaling mag-alaga yung husband. Daming nag-amen ha. Grabe ang amen nito ni Pambihira. Talagang sunod-sunod. Okay, now. So, pag sinabing godly mothers, he prays for her children. Pinapanalangin nyo ang inyong anak. One by one. At ibinibigay nyo sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, tayo nag-aalaga pero nagbibigay ng buhay ay ang Diyos. Loves the Word of God. Mga nanay, kaya makikita nyo, dapat mga nanay nagbabasa ng Bible. Dinidevotion ang mga anak. Tinuturuan. Ando sa amin si Leah, yung anak ni Matthew. Tinuruan ko, sabi ko, read your, the Bible, is that the book for me? I stand alone, the Word of God, the Bible, Bible. Alam nyo, pag uwi niya, kinanta niya sa harapan ng nanay niya. At sabi, saan mo natutunan yan? Turo to sa akin ni Lolo. Kaya tanda ko na lolo na
Hindi bali, hindi naman sa pangalan ng ano. Okay lang. So, loves the Word of God. Leads the home spiritually. As a mother, in the absence of the father. Siyempre, noon kasi ang uso noon, housewife. Pero ngayon, ang nangyayari, parehas na nagtatrabaho. See? Kaya, leads her home spiritually and brings her family to the church. Kaya yung nanay siyang nag-check, tayo sisimba. Inihahanda. See? Mas maganda, kaya nga, maganda po na meron tayong family church. Are you listening? Kaya nakita niyo yung grade 4 kanina? Merong kindergarten, magbibigay ng special number dyan. Nai-expose sila sa mga tao. Naalala ko noong mga panahon namin. Pag may bisita sa bahay, sasabihin ng nanay, doon kayo sa kwarto. May mga taong darating, pambihira. Bakit kami hindi tao? Kaya nandun kami sa kwarto, nakikinig kung ano mga pinag-uusapan. Ha? Walang masama. Sabi ng iba, malikot po malikot po yung anak ko. Sinong anak ang hindi malikot? Kaya lang, turuan. Kaya sabi ng Bible, train up a child. Turuan. Pwedeng maupo, andiyan siya, nakikinig. May expose sa mga tao. Kaya marami mga bata noon na hindi marunong humarap sa mga tao. Pag may mga tao natatakbo na, para nakakita ng aswang. Ha? Hindi po ganun. Dalhin natin sa church. Kaya magpasalamat tayo na mayroong mga Sunday school teachers na nag-aalay ng kanilang buhay sa Panginoon. Are you listening? And then, ang nanay, you teach your kids biblical values. Yung mga mahalagang bagay sa Bible. Kaya may makikita kayo dyan mula sa bata, paano siya pinalaki, pagkatapos turuan ng siya maging masunurin. Tandaan po natin, maraming mga anak ngayon, ang alam nila ay gadget. Mas maraming alam sila sa mga gadget kaysa Diyos. Sapagkat ang mga magulang, trained nila ang kanilang kamay, pero hindi nila na-train ang kanilang puso. Are you listening? Kaya wag nating kalilimutan mga kapatid, wag nating pabayaan, alagaan natin spiritually ang ating mga anak. Ang sabi ng Bible, the fruit of the womb is a reward. Ang karamihan ngayon na pang-aliw sa mga bata ay gadget. Pambihira, 3 taon pa lang makita mo yung o 2 taon pa lang makita mag-scroll ng talo pa ako eh. Bakit? Ayun ang binibigay ng nanay. Pero wala akong alam, tuwan-tuwa sa cellphone. Pero dapat turuan natin ang salita ng Diyos. Are you listening? Tandaan po natin, ang nanay ay hindi po yan nagpiprit sa pulpito. Pero magaling yan magturo. Ang pinangmaganda ho, maaaring hindi ka nagpiprit sa pulpito, maaaring hindi ka nagtuturo, pero yung lifestyle mo ay malaking impluensya sa iyong mga anak. Yes. Kung paano ka magdamit, yun ang gagayahin ng mga anak. Yun ang gagayahin. Ay nowadays, I'm telling you, mga seniors na, nagsishort pa. Yung balat ay nagduduyan na. Sabi ko, sino pang inaakit nito? Mga kapatid, the greatest gift, mothers, your greatest gift to your children is not wealth, but your walk with God. Your walk with God. Paano ka naglilingkod sa Panginoon? Masaya ka pa bang pumunta sa church? Masaya ka pa bang makinig ng salita ng Diyos? Masaya ka pa bang umawit para sa Panginoon? Anong klaseng music meron tayo sa tahanan? Music ba na dinadala natin ang ating mga anak sa makamundong bagay? O dinadala natin sa Panginoon? I said number 1 is what? The best mother fears the Lord. Number 2, the best mother
sacrifice for her family. Sacrifice for her family. John 15:13, greater love hath no man than this, but a man lay down his life for his friend. That's ang Panginoon. Ang nanay kung mag-sacrifice, mga kapatid, tingnan nyo, nung maliliit pa kayo mga kabataan, nung maliit pa lang kayo, yung nanay ang nagpapatulog ng bata. Makinig kayong mabuti. Siya ang nagkukumbort sa pamilya. Siya ang nag-aaliw sa kanyang pamilya. Siya ang mayroong dream sa kanyang mga anak. See? At mayroon siyang time, yung kanyang energy, ginagamit niya sa pag-aalaga sa bata. At pag may problema, siya'y lumuluha. Tandaan natin mga kapatid, ang isang persona sa tahanan na hindi nabibigyan ng pansin ang nanay. Sinong pumalakpak na anak nung siya'y nagluluto ng pagkain mo? Sinong pinalakpakan na nanay na nagluto-luto sa kanilang tahanan? Sino nagbigay ng medalya sa paglalaba ng iyong mga damit? Nanay, thank you very much. Naalala ko sa probinsya, kami ng nanay ko, kung maglaba ay once a week, ako ang taga-sunong nung plangganang napakalaki. Siya mayroon din. Lalaba kami sa ilog. Ako ang ano tag nun? Palo-palo. Hindi ako ang pinapalo, mga kapatid. Pinapalo yung, lalo pagkakumot ang lalabhan, ay, pambira, paborito kayo, ilalatag mo dun sa ilog, tapos pagkatapos na masabon, pagkatapos bubugbugin. Tapos ibibilad na para pag uwi tuyo na. Maghapon. Kalahin mo yan? Sabi ko nga sa inyo, hanggang sa ako'y nag-asawa, ako'y hindi nakatikim. Yung tahanan namin, hindi kami nakatikim ng gas stove. Hindi. Kaya, sabihin ko po sa inyo, wala akong nagbigay ng awards sa nanay niya, sa kanyang, nakikita, alam niyo mga nanay, ewan ko lang, pero sana makita kayo ng anak niyo minsan pag-gising na ikaw'y nakaluhod at nananalangin sa Panginoon. Walang nakaka-notice niyan, pero tandaan natin, ang langit ay naka-record ang lahat ng sacrifice ng nanay. Opo, lahat yan. Pag ang anak ay may sakit, ang nanay ay kulang sa tulog. Yung tatay ay sobra sa tulog. Kaya nga yung sacrifice ng nanay, it reflects the sacrifice of Jesus Christ. It reflects the sacrifice of Jesus Christ. Tandaan po natin, number 3, the best mother trains her children for God. The best mother ay tinuturuan ang kanyang anak para sa Panginoon. Sabi doon sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mga bata ay hindi lamang po yung pinapakain ng physical na pagkain, kundi yan ay pakainin ng spiritual na pagkain. Itong mga batang ito, dito na ito lumaki. Itong mga sa orchestra, alos na yan, lahat dyan dito na yan lumaki. Ang iba nga, sobrang ng laki. See? Pero kung hindi sila na-trained, saan kaya sila? Kaya salamat sa mga mothers. Godly mothers. That's what we need nowadays. Mga nanay na mayroong time para sa Panginoon. Kaya ang nanay dapat turuan ang kanilang mga anak, i-train na sila'y maging magalang. The first person that they need to respect are the parents. Sabi ng Bible, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Kaya kung walang galang kang anak, you disobey God.
That's a sin. Ay ngayon sa kultura natin, maraming mga bata na hindi na marunong mangupo. Pagkausap, ha? Ano? Ha? Pambira. Pagkatapos ang mangungupo na yung nanay. Ano po ang sabi niyo, anak? Ano po? Ha? Pambira. Train them to respect. Train them to be honest. Train them to be honest. Bira, makita mga honest na mga bata. Kaya pinakang mahalagang mabuting halimbawa sa tahanan ay ang godly mother. Godly mother. Dapat matutunan po nila yan. Dapat maging masunurin. See? Turuan ng bata na maging masunurin. Ang iba nagtatantram pa yan. Lagi na lang ako. O sige, basta yan, 100 pesos, iyo na yan. Ano pang susunod na gagawin ko? Mambira. Kami po ay hindi na-orient sa pera. Hindi na-orient. Ako ay hindi na-orient sumunod dahil ng pera. Naalala ko, bata pa kami, pagkatapos may paggawaan ng, alam yung tira-tira? Doon. Nagagayat kami niyan, nagbabalot. Tapos sa elementary ako noon, daladala ko yan sa school. Mamera pa noon, mamera. Isang sentimo, isang tira-tira. Yung matamis. See? Kaya, na-orient po kami na magtrabaho. Maging sumunod. And then, turuan natin manalangin. Ang mga bata. Nanay. Sometimes yung tatay, walang panahon. Busy sa trabaho. Yung nanay ang magturo. Turo ang manalangin. Are you listening? Naalala ko na ako'y magpastor sa Tagkawayan, Quezon. Ang miyembro ko noon ay 8 yata o 10. Tapos in-schedule ako ng kakain ako ng hapunan, dinner sa bahay ng miyembro. Pagkatapos doon ako kila Matthew family. From Malulusyon, pero nasa Tagkawayan, Quezon. Kumain kami at ang sabi, pangunahan tayo sa prayer ni Toto, yung bunso nilang anak. Tapos na nalangin, noon amat po, anin, tubig, awa. In Jesus' name, Amen. Sabi ko, ano yung awa? Yung pala'y sawa. Sabi ko, ano po yung awa? Sawa yan, Pastor. Naku, talagang takot akong kumain. Pakiramdam ko, gagapusin ng aking tiyanon. Pero yung bata, marunong manalangin. Yun ang point doon. Sino nagturo nun? Nanay. Nanay. Tandaan natin, mga kapatid. And then, turuan na mahalin ang simbahan. Paano matuturuan ng iyong mga anak na mahalin ang simbahan? Lagi kang late sa simbahan. Paano matuturuan magbasa ng Bible? Na ikaw naman hindi nagbabasa ng Bible. Hello? Turuan natin na mahalin ang mga tao. Turuan natin mahalin ang mga kaluluwa ng tao. Hindi mangyayari yan pag ang nanay hindi nag-involve sa soul winning. Baka tanungin pa kayo, Mami, bakit yung nanay doon kasama yung anak nila sa soul winning? Tayo hindi nagsa-soul winning. Baka sabihin ng nanay, tumigil ka ha? Ito ang cellphone. Ang bihira. Ha? Kaya, tandaan natin mga kapatid, makinig mabuti, don't miss this. The world is trying to disciple your children every day. Through what? Media. Barkada. Ungodly influence. Yung mga bata na influensya niya sa labas. Kaya magpasalamat kayo na meron tayong Christian school. Nagtataka ako bakit mga magulang ayaw sa Christian school kasi may malaki ang responsibilidad ng magulang. Ganun talaga yun. Bahagi yun. Bahagi yun. Kasi daw, required na magpunta sa meeting. Siyempre, ang Christian school, mga kapatid, tumutulong lang kami sa inyo para sa inyong mga anak. Tungkol sa Old Testament, sa Old Testament, wala pong school. Pero tinuturuan.
sa kanila bago mahiga, bago matulog, sa paggising, pag nakaupo sa sala, pagka sila'y naglalakad. Ano makikita natin ngayon? Pag ang mga magulang naglalakad, sinong kasama? Hindi po mga anak, aso. Kaya may mabait na pang aso at may spoiled na mga anak. Tama po? Nakakita ko, kalong-kalong yung aso. May damit yung aso, siya ang wala. Ay baliktad talagang hasang ng mundo ngayon. Ewan ko lang, naoobserbahan nyo? Punta kayo sa malls, kita mo yan. Ha? At mas gusto na yung aso. At mayroon silang stroller para sa aso. May diaper pa. Yan ang sinabi ko sa Amerika. Kaya ang Amerika ngayon ay shorten sa mga laborers kaya kumukuha sila sa ibang bansa. Sa Taiwan, pagka ikaw inanganak, bibigyan kang 200,000 NT. Kalain mo yan? Ay kung may 12 anak, magkano yun? Ha? Eh sinabi ko, preach po ako sa stage. Sinabi ko sa kanila, punta kayo doon sa supermarket nila. May kita mo yung food for infants. Food for the babies. Half line. Punta kayo sa food for the dog and cat. 3 lines. Mas marami ang dog and cats kaysa babies. Why? They abort the babies. They kill the babies. Sabi ko, in the Philippines, we have more babies than dogs. And we kill the dogs and we eat it. May na-offend sa akin, pastor. Nagalit sa akin. Hindi na daw makakabalik. Eh, hindi rin ako interesado. Baka pa ako ipakagat sa aso nila. Mga kapatid, we need to stand for God. Amen? Alam niyo, pagka inabort mo yung bata, that's murder. Galin mo yan? Ang abortion, pinababaw nila. Pero sa Bible, wala kang makikitang abortion. Murder mayroon. Ano sa Tagalog ang abortion? Patay kang bata ka. Ha? Kinakailangan ang parents ay marunong mag-train. If we are not going to train our children, the world will train them. Kaya tingnan yung mga bata pa lang kasama sa fraternity. Prating gusto ng pagkain, prating gusto ng pera. Fraternity. Ayun. Kaya makita nyo, sa kanilang pananamit, makita mo yan, sa kanilang personality. Kaya ngayon, marami mga bata pa, puro tattoo na. Kasi akala nila, pag may tattoo, ay sikat. Hello? Sabi ng Bible, your body is the temple of the Holy Spirit. Ako po, may tattoo ako, aminin ko sa inyo. Maaga akong natatuan eh. Kasi maaga akong sumama sa fraternity sa kasagang. Pero hindi po ganoon bago pa ako tumanggap sa Panginoon. Mga kapatid, we should learn. Tandaan natin si Timothy, natuto ng salita ng Diyos sa turo ng kanyang nanay at sa turo ng kanyang lola. Sa atin, Pilipinas, maraming lola, spoiled yung apo. Iiwanan ng nanay doon sa lola, pagkatapos ay pagbalik, problema na. Bakit in-spoiled ng lola? Hello? Oh. Hey, kaya, mga kapatid, mahalaga yung pagtuturo. Nanay, Happy Mother's Day! Hello? Happy Mother's Day! Tingnan yung impluensya ng nanay ni Timothy, si Eunice. At saka si Lois, yung lola. Tingnan niyo po, anong nangyari kay Timothy? Sila ay nagkaroon ng anak
Because of their influence, sila ay nagkaroon ng anak at apo na tapat na lingkod ng Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, yung pag-aalaga ng bata, yan ay pagpapalaki ng bata. Okay, number 4. The best mother never gives up. Never gives up. May mga anak na problema, don't give up. Minsan, papalayasin, lumayas ka na lang. Kalahin mo yun, parang ibinigay mo sa mundo. Ha? Who is the God of this world? See? Ano sabi sa Galatians chapter 6, verse 9? And let us not be weary in well-doing. Nanay, ang mga nanay po ngayon ay mga pagod, worried, heartbroken. Carrying burden silently. Malaking problema ang mga nanay ngayon, malaking mga problema gawa ng mga anak. Bakit po? Hindi naturuan. Hindi naturuan. Problema ba? Bata pa lang ay nasa gang na, bata pa lang nasa barkada na, bata pa lang ay napakalaking problema na. Ang iniuwi mamaya nasa kulungan. Mga kapatid, binigay ng Panginoon yan sa atin bilang mga magulang, blessing. Tingnan mo, lalo yung first baby, di ba tuwan-tuwa tayo? Wow, praise the Lord. Ha? Talagang tuwan-tuwa tayo, inaalagaan natin. 2 months pa lang, umingiti na, tuwan-tuwa tayo. Kaya yung tatay na hindi marunong magsayaw, nagsasayaw, ganda-ganda talaga. Ay, gwapo pala ito. Ha? Ay, ang tanong ko, ngayon, natutuwa ka pa rin? Ha? Natutuwa ka pa rin sa anak mo ngayon? Ano sabi mo? Sana hindi na kita ipinanganak. Kasalanan ba yun niya? Hindi ho, kasalanan niyo yun. Kasalanan natin yun. Kalahin mo yan? Ay, mayroong mga graduate sa Christian school. Maraming nag-graduate dito sa ating Christian school. But after they graduate, where are they? Tandaan natin, mga kapatid, ang ating school ay hindi po yan para mabago ang buhay ng tao. I-enroll ko po yung anak ko kasi problema ko talaga, pastor. I-enroll ko nga dyan sa Christian school. So kami ang mga problema? Kalay mo yan. Mga kapatid, ay napakaganda na kung hanggang ngayon kasama natin ang ating anak sa pananampalataya at sila'y naglilingkod din sa Diyos. Amen? Laging nagwo-worry. Ha? Pag-aralin ko na nga ito sa Bible School. Ang Bible School po, hindi yan, ang tawag nun? Lugar para baguhin ang buhay ng tao. Ha? Hindi yan lugar. Ang Bible School, para yan ay matuto sila paano maglingkod sa Panginoon. Kaya pagdating sa Bible School, problema namin. Bago nag-aral sa Bible School, 5 na ang naging girlfriend. 18 years old pa lang yan. Mga kapatid, blessing ang mga anak if we deal them biblically, based on the Bible. Amen? Mga kapatid, there are blessings. Kaya kinakailangan natin laging ipanalangin. Keep praying for them. Kausapin niyo ang Diyos. Wala tayong power para sila'y baguhin, lalo na sa panahon ito. Nung panahon namin, panganay po kasi ako, ay tad ako ng palo ng tatay ko. Ako yung hugado. Talaga naman. Pero hindi ko pinagsisihan. Meron akong mga prinsipyo na natutunan ko sa tatay ko, natutunan ko sa nanay ko. Hanggang ngayon, wala na sila. Pero yung impluensya nila ay naroon pa sa akin. Mga kapatid, mga nanay, Happy Mother's Day. Keep praying for your kids. Keep loving them. Keep standing for God. Wag
Huwag mong isuko yung para sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, a praying mother can change the direction of your family. Can change the direction of your kids. Kala kasi natin yung kayamanan sa mundong ito ang kailangan ng ating mga anak. No, mas higit pa dyan. Sabi ng Bible, what shall a profit man if he gained the whole world and lost his own soul? Nakakalungkot yun. Alam niyo ba na marami mga prodigal kids ngayon na bumabalik kasi ang naalaala nila at hindi lamang naalaala nila kundi because of the prayer life of the mother. Ako po, magte-testify sa inyo. Naglayas po ako sa amin. Third year high school ako noon, naglayas ako. Kasi sinira ng barkada ang buhay ko. Kasi pinayagan ko. Akala ng tatay ko, nag-aaral pa ako. Nasa barkadahan ako. Make the story short, naglayas po ako. Pero after 9 months, bumalik ako. Para sabi ng tatay ko, bakit ka bumalik? Susunod na po. Ang tatay ko pag nakipag-usap yan, eyeball to eyeball. Susunod na po. Alam mo, akala ko tapos na eh. O sige, dapa. Pumbira. May karugtong pa pala yun. Ha? Eh, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Yung tungkol sa pag-aaral, pagkatapos ng high school, ang gusto ko ay sa PMA. Ayaw ng tatay ko. Pero siya po'y naging chief of police. Sabi, ayaw ko. Ang aking prayer sa iyo, ikaw ay magpastor, maging sa ministry. Gayon din ang nanay ko. Pinagpipray namin ang nanay ko sa Bible College ka. Hindi po ako nakatulog ng 3 nights. Kasi pag inisip ko, pag ako'y nag-aaral sa Bible School, may iwanan kong barkada ko. Mawawala ang basketball, mawawala ang puro barkada. Pero alam nyo, the Lord give me the right decision. Go to Bible College. And 1973, I surrender my life to the Lord. Why? Because of the influence of my mother and the influence of my father. What influence do we give sa ating pong mga anak? Anong impluensya na ating binibigay sa ating mga anak, mga kapatid? Kaya dapat po ay ang successful mother ay hindi po yan nasusukat sa pera, sa edukasyon, sa ganda, or career. The greatest success is raising children who love and serve God. That's why I thank God for my mother. I thank God for my father. Mothers, keep praying, keep loving, keep serving, and keep standing for the truth. Mga kabataan, makinig kayo mabuti. Kung ang nanay niyo ay buhay pa hanggang ngayon, igalang mo siya. Bigyan mo siya ng parangal. Pasalamatan mo siya. Spend time with her. And pray for her. At kung ang nanay naman natin ay nasa langit na, I thank God for her influence. That's me. I thank God for her influence. Nanay ko, very kind. Gagawin mo yung isang bagay sapagkat pinakita sa iyo ang kanyang pag-ibig sa iyo. Continue the legacy, the godly legacy na at iniwan sa atin. Sabi ng Bible, her children arise up and call her blessed. Tandaan po natin, mga kapatid, habang ang ina ay nananalangin sa gabi, maaaring binabago ng Diyos ang kinabukasan ng kanyang anak. Hindi man makita ng mundo ang sakripisyo ng isang ina, nakikita ito sa langit. Maraming dakilang lalaki sa Biblia ang produkto ng luha at panalangin ng isang ina. Kaya ang tahanang may inang makadiyos ay may pag-asang may kinabukasang makadiyos. Makinig pong mabuti, ang dyablo ay takot sa isang inang marunong lumuhod sa pananalangin. Maaring mahina ang katawan ng isang ina, pero makapangyarihan ang kanyang impluensya.
Ang ina ay maaaring hindi sikat sa mundo, pero bayani siya sa mata ng Diyos. Mga ina, mga nanay, huwag kayong susuko. Patuloy kayong manalangin, magmahal, magturo at maglingkod sa Panginoon, sapagkat ang inyong impluensya ay maaaring magbago sa susunod na henerasyon. Naalaala niyo po yun si Augustine of Hippo, also known as Saint Augustine, one of the most influential Christian teachers and writers in church history. He was born 354 AD in North Africa, and later because and he became the bishop of Hippo, a city, and that is Algeria. Before his conversion, Augustine lived a sinful and worldly life, but his mother Monica continually prayed and wept for his salvation for many years. Eventually, Augustine trusted Christ and surrendered his life to God. He became a great preacher, theologian, defender of Christian faith, and writer of famous Christian books such as Confession and The City of God. Never stop praying for your children. Mga kapatid, mga nanay, mahal ko po kayo, mahal ko po ang iyong mga anak. Ang ating mga anak, kung atin pong ititrain ng tama, they'll be the one that change the next generation. Kaya, nais ko pong sabihin sa mga magulang, tandaan po natin na kung paano ginamit si Pablo na lang, si Pablo, na ang pangalan niya ay Saulo, kasi siya ay sabi niya nga, I am the chief of sinners. Pero ang sabi ng Bible, nung siya ay maligtas, tinawag siyang Pablo, ibig sabihin nagpakumbaba. And he became the greatest among the apostles. Mga kapatid, si Timothy, kaya yan ay mga ebidensya na sila ay bunga ng luha, ng panalangin, ng sakripisyo, at ng submission ng nanay sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kabataan, huwag na huwag kang sasagot ng hindi maganda sa nanay mo. Ang pinakamaganda ay maging masunurin ka. Sapat ang sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord. Yan po ang sabi ng Bible. Mga nanay, happy Mother's Day. Tayo po'y magsiteng lahat. Bihira po ako mag-preach ng patungkol sa nanay. Specific, pero mga husband, listen to this, mga husbands. Wives will react according to our leadership. Sabi ng Bible, the husband is the leader. What influence do we have to our wife? What influence you have to your wife? It must be the same influence sa ating mga anak. Kaya sabi ng Bible sa binasa natin, ang sabi ng Bible sa verse 28, her children arise up and call her blessed, mapalad. Her husband also, and he praiseth her. Kailan natin in-appreciate ang nanay ng ating mga anak? Kailan natin pinahalagahan? Kailan natin ipinakita sa ating mga anak na we honor them? Tandaan po natin, ang Diyos ang nagtatayo ng pamilya. Ang Diyos ang nagtatayo. At ang magandang pundasyon ay salita ng Diyos.